Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muntik nang mapasubsob sa semento si Alex nang masagi niya ang pasong may nakatanim na halaman na hindi niya napansing nakabalandra sa gitna ng dinaraanan niya. Natumba ang paso at nabasag. Sino ba ang siraulong naglagay ng paso sa gitna ng daraanan ko? Nayayamot na ikiniling niya ang ulo at matagal na pumikit upang kalmahin ang sarili. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo dahil sa maraming alak na nainom niya. Inaantok na rin siya dahil 10 oras na ng gabi. Nang tumilat siya, nakagat niya ang ibabang labi at natapik ang noo nang mapagtantong wala pala sa gitna ng daan ang paso kundi nasa gilid ng footpath na dinaraanan niya. Ibig sabihin lang niyon, hindi natuwid ang paglalakad niya dahil sa kalasingan. Inayos niya ang sarili. Kagagaling lang niya sa isang bar sa bayan kung saan pilit niyang nilango ang sarili sa alak. Naisip niya na baka sa pamamagitan niyon ay pansamantala niyang makalimutan ang kirot sa puso niya dulot ng paghihiwalay nila ng kasintahan niyang si Robbie. Dahil sa masaklap na pangyayaring iyon, ay tila huminto sa pag-ikot ang mundo niya. Si Robbie ang inspirasyon niya sa lahat ng bagay mula nang makilala niya ito. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya iniwan ito. She thought their relationship would last forever. Ang akala niya ay sila na ang pinaka-perpektong magkasintahan sa buong mundo dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. She loved him so much and Robbie loved her too. Never silang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Matinding pangunawa ang ibinibigay nila sa isa't isa. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagkahiwalay sila. Ang masakit at hindi niya kayang tanggapin ay magdadalawang taon na silang magkasintahan. Nagpaplano na silang magpakasal sa susunod na taon. Tila nawalan na ng kahulugan ang buhay niya nang bigla itong makipag-break up sa kanya nang hindi niya alam ang totoong dahilan. Kusang nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya nang maalala ang dating kasintahan. Noong nakarang araw lang niya nalaman na nasa ibang bansa na ito at tuluyan na siyang iniwan. She was crying with so much pain again. Wala naman siyang napala sa paglilibang at paglalasing. At the end of the day, umiiyak pa rin siya mag-isa at iniisip ang dating kasintahan. Oh Robbie, I miss you honey. Umiiyak na bulong niya. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad at tinungo ang silid niya. Her name was Alexis Joy Sarmiento. She was 24 years old and a young fashion designer. She was known for her natural talent in designing clothes. Madalas na rock icon at famous artists ang kanyang mga kliyente. Looking perfect was easy for her. Living in a perfect life with her career as a fashion designer and being a smart and brave woman was her secret to reaching the top. Marami ang humahanga sa kanyang tapang at abilidad, lalo na sa fashion industry. Sumikat siya dahil sa kanyang pagsisikap. Kahit kailan ay hindi siya natakot sumugal at sumuko sa mga kalaban niya dahil mas challenging, mas ginaganahan siya sa trabaho. Marami na rin siyang nalagpasang ilang sikat na fashion designer sa Pilipinas at unti-unti na rin nakikilala sa iba't ibang bansa. Wala na nga siyang mahihiling pa sa buhay. Nasa kanya na ang lahat. Successful career, magandang mukha, matangkad, mayaman, at higit sa lahat, perpektong love life. Masayang masaya siya sa buhay niya. At ang higit na nagpapasaya sa kanya ay ang kanyang nobyong si Robbie
na dati niyang modelo. Likas sa binata ang pagiging palakaibigan, kaya nagkalapit agad ang loob nila sa isa't isa. Mabilis nahulog ang loob niya rito. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nang magtapat ito ng pag-ibig sa kanya at naging sila. Masaya ang naging relasyon nila. At dahil first boyfriend niya ito, labis niya itong minahal. Dito niya itinuon ang lahat ng atensyon niya. Robbie was her priority in life. At iyon ang pagkakamali niya dahil nang mawala ito at iwan siya, parang namatay na rin siya. Nagtungo siya sa isang lugar na makakalimutan niya ang lahat ng magpapaalala sa kanya sa dating nobyo. Nasa Candelaria, Quezon siya, sa bahay ng kanyang ninang Flory. Kadarating lang niya roon noong isang araw. Iyon na ang pinakatahimik na lugar na maaari niyang puntahan. Alam niyang magkakaroon siya roon ng peace of mind. Ang ninang Flory niya ang isa sa mga pinakamalapit na tao sa kanya, bukod sa sariling pamilya niya. Kapitbahay pa nila noon ang pamilya nito sa Maynila. Araw-araw siyang nasa bahay ng mga ito. Nagkahiwalay lang sila nang lumipat ng tirahan ang mga ito sa Candelaria. Alam ng ninang niya kung ano ang problema niya, kaya nang dumating siya sa bahay ng mga ito noong isang araw, ay asikasong-asikaso siya nito. Nasa vacation trip na ito kasama ang ninong niya, kaya siya lang at ang mga kasambahay ang nasa bahay. Hindi na niya binuksan ang ilaw nang makarating siya sa silid niya. Dahil sa pagod, walang anumang nahiga siya sa kama. Ni hindi na nga niya nagawang makapagpalit ng damit at hubarin ang kanyang sapatos. Basta ang gusto lang niya ay makapagpahinga. Pagkapikit niya ay kaagad siyang nakatulog. Nagising si Josh sa tama ng sinag ng araw na nagmumula sa siwang ng bintana. Umaga na pala. Ilang segundo muna siyang nag-in-in sa kama. Pagkatapos ay nag-inat-inat pa siya bago bumangon. "Ah, what a beautiful morning," nakangiting sabi niya. Ugali na niyang magising ng maaga kahit paggabing-gabi na siya nakauwi kagabi. Pagbaling niya, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang may katabi siya sa kama. Sa pagkagulat ay nahulog siya sa kama. Kakapiraso na lang pala ang nahihigaan niya. Mabuti na lang at hindi siya malikot matulog, hindi katulad ng katabi niya na sinakop na ang buong kama niya. Pinagmasdan niya ang babae at napangiwi. The woman looked like a gothic witch. She wore a black dress and black shoes with black and red accessories. She looked like a rebel given her sense of fashion. Hindi niya ma-describe ang mukha nito dahil sa makapal at kumalat na makeup nito. Who the hell is she? What is she doing in my room? Nayayamot na bulong niya. Wala siyang natatandaan na may katabi siya sa pagtulog kagabi. Tumayo siya. Gigisingin sana niya ang babae, ngunit kumilos ito at bumangon. Mukhang may nararamdaman ito dahil tutok nito ang bibig at tiyan na parang, "Oh no!" sambit niya. Bubuhatin sana niya ito para dalhin sa banyo pero huli na. Nasukahan na nito ng tuluyan ang kama niya. Nalukot ang mukha niya nang lumukob ang maasim na amoy sa buong kwarto. "Kadiri!" Naiinis na bulalas niya. Nakatakip ang ilong. Sa wakas ay napansin siya ng babae. Nakakunot noong napatingin ito sa kanya. Kapag kuwan ay iginala nito ang paningin sa buong kwarto. Maya-maya ay tumayo na lamang ito bigla at basta na lamang lumabas. Nabugnot na siya ng tuluyan sa ginawa nito kaya sinundan niya ito. Naglalakad na ito sa hallway nang abutan niya at kaagad na pinigilan ito sa braso. "Hey! Who the hell are you?" Galit na tanong niya rito.
Umagang-umaga ay pinapainit nito ang ulo niya. Umuwi siya sa mansyon nila dahil ang akala niya ay magiging mapayapa ang pakiramdam niya roon. Subalit heto at mas sumama yata ang pakiramdam niya dahil may isang balahurang babae ang sumira ng napakagandang araw niya. Nang tumingin ito sa kanya, napangiwi siya nang makita ang hitsura nito sa malapitan. Humulas na ang makeup nito. Ang itim na eyeliner at mascara nito ay kumalat na sa gilid ng mga mata nito. Ang itim na lipstick ay lagpas sa mga labi nito at napakagulo ng buhok nito kaya tila nagmistula itong baliw na bruha. Okay, I'm sorry. Happy now? Tila nang aasar pang sabi nito. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at pumasok sa kabilang kwarto. Bahagya siyang natigilan nang maisip na pamilyar sa kanya ang boses nito. Gayunman, naiinis na nakuyom niya ang mga kamay habang nakatitig sa pintong pinasukan nito. Who the hell was she? Hindi ba nito kilala kung sino siya sa mansyong iyon? Makikita nito, palalayasin niya ito. Halos iuntog ni Alex ang ulo niya sa dingding ng banyo habang naliligo. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit kahit broken-hearted siya sa dating nobyo at nasa stage ng pag-move on, ay hayun at may kakaiba siyang naramdaman nang masilayan niya ang napakagwapong mukhang nakita niya ng umagang iyon. Kahit nakakunot ang noo ng lalaki, hindi iyon nakabawas sa lakas ng dating nito. At bakit hindi niya kayang hindi pansinin ang kagwapuhan nito? Ito lang naman si Josh Cortez, the very first man she fell in love with. Matagal na panahon na niyang kinalimutan ang pag-ibig niya rito, pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-malfunction ang buong sistema niya nang makaharap niya ito kanina. Kahit bumilang na ang mga taong hindi sila nagkikita, mukhang hindi pa rin pala nawawala ang pakiramdam niyang iyon dito. Isa pa, napakalaki ng ipinagbago nito. Ang nerd at weird teenager noon ay nagmistulang Greek god sa kagwapuhan ngayon. Lalong naging kaakit-akit ito sa paningin niya. Oh my! What's happening to me? Gusto niyang sabunutan ang sarili. Hindi na siya nahiya. Naroon siya para magmukmok sa dating nobyo pagkatapos ay ibang lalaki kaagad ang iniisip niya. Pero paano naman ako makakapag-isip ng maayos kung naroon pala si Josh? Tapos ginalit ko pa siya. Ngayon na nga lang ulit kami nagkita. Bakit ba kasi ginalit niya si Josh? Hindi kasi niya alam na mali pala ang napasukan niyang silid. Kung bakit kasi magkatabi sila ng silid at saka hindi naman niya alam na dumating na ito. Kahapon ay nagkausap pa sila ng ninang at ninong niya bago umalis ang mga ito patungo sa Singapore para magbakasyon. Walang nabanggit ang mga ito na uuwi si Josh, ang uniko iho ng mga ito at ang best enemy / first love niya. Noong dumating siya sa mansyon ng mga Cortez noong isang araw, ay napag-alaman niyang 3 buwan nang nasa Davao ang binata dahil may kontrata ito sa mga mayamang businessman. Josh was a landscape architect. Marami na itong natamong tagumpay sa larangang iyon. Napag-alaman niya sa ninang Flory niya na may sarili na itong architectural firm sa Maynila. Bihira na rin daw itong umuwi sa bahay ng mga ito dahil may sarili na itong bahay at lupa sa Tagaytay. Noon pa man ay hindi na sila magkasundo ni Josh dahil palaging mainit ang dugo nito sa kanya. Malimit kasi niya itong asarin noong magkapit-bahay pa sila sa Tandang Sora. Malapit din ito sa pamilya niya. Sa katunayan, matalik na kaibigan ito ng Kuya Tristan niya at siya lang ang hindi kasundo nito. At naiinis siya dahil crush na crush pa naman niya ito noon, pero kung ituring siya nito ay tila hindi siya nag-e-exist sa mundo. Napakasuplado at napakasungit nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon
ay hindi pa rin ito nagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Hay naku, bakit ko ba siya iniisip? Nakapag-sorry naman na ako sa kanya. Tsaka, narito ako para maglibang at makapag-move on, hindi para pagkaabalahan siyang isipin. Bulong niya. Kung ayaw niya sa akin, pwes, magtiis siya. Hanggang naroon siya ay wala itong magagawa dahil binigyan siya ng permiso ng Ninang Flory at Ninong John niya na magstay roon hanggang kailan niya gusto. Hindi na lang niya papansinin si Josh para hindi sila magkaproblema. Nagtaka si Alex kung bakit nakalabas ang lahat ng gamit niya. Umalis lang siya sandali ng mansyon upang magtungo sa bayan at bumili ng mga personal na gamit. Medyo nalibang din siya sa pamamasyal sa park sa bayan, kaya tanghali na siya nakauwi. Pero pagbalik niya, iyon ang bumungad sa kanya. Nakita niyang nakasalansan na lahat ng maleta niya sa kama at naroon na ang mga damit niya na sa pagkakaalam niya ay nakatiklop na sa loob ng built-in cabinet. Balak niyang magtagal sa mansyon dahil alam niyang matatagalan pa bago siya makabalik sa Maynila. Kailangan muna niyang makapag-move on bago siya bumalik sa dati niyang ginagawa. May pumasok na isang kasambahay sa loob ng silid. Nang akamang bibit-bitin nito ang mga gamit niya, ay sinita niya ito. What are you doing? Saan mo dadalhin ang mga gamit ko? Nagtatakang tanong niya. Nahihiyang tumingin sa kanya ang babaeng katulong. Sa sasakyan po ninyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. At bakit mo dadalhin sa sasakyan ko? Hindi pa naman ako uuwi. Aniya at hinablot dito ang maletang hawak nito. Napayuko ang kasambahay. Pasensya na po ma'am. Napag-utusan lang po ako ni Sir Josh. Baka mawalan po ako ng trabaho pag hindi ako sumunod. Bakit? Ano ba gusto niya mangyari? Bumalik na raw po kayo sa pinanggalingan ninyo dahil hindi raw niya gustong may ibang taong kasama sa mansyon. Sagot nito. Uminit ang bumbuna niya sa inis, subalit pinigilan pa rin niya ang sarili sa harap ng kasambahay. Ganoon? Sira pala ang tuktok ng amo niyo eh. Nanggigigil na sabi niya at nagmarcha palabas ng silid upang hanapin si Josh. Nakita niya kaagad ito sa garden. Naglalagay ng fertilizer sa mga halaman. May katulong naman itong dalawang hardinero kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinapagod nito ang sarili nito sa pagbubungkal ng lupa. Stupid man. Naiirita siya tuwing maiisip ang ginawa nitong pagtataboy sa kanya. Kung palayasin siya nito ay tila ibang tao siya. Josh! Malakas na tawag niya na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Nakapamaywang pa siya sa pintuan ng lanay at mataray na nakatingin dito. Natigilan ito. Maya-maya ay tumingin sa kanya. Nakakunot noong tumayo ito. Biglang nag-iba ang dating nito habang papalapit ito sa kanya. Tila tumigil sa pag-inog ang mundo at nawala ang lahat ng bagay sa paligid niya. Tanging ito lang ang nakikita niya. Parang may malakas na puwersang bumabalot dito na nagpapalakas ng dating nito. As if in slow motion, dahan-dahang naglakad ito patungo sa kanya and God knows kung paano nagulo ang buong nervous system niya. Oo, guwapo na ito noon sa paningin niya, pero mas naging attractive ito ngayon. Yes, indeed as he walked under the sun in his plain white t-shirt and maong pants. He was the most gorgeous man she had ever met. Kahit marungis ang mga kamay nito dahil sa lupa at putik na kumapit sa mga iyon at nagaktak ang pawis sa mukha at katawan, still, he looked so sexy and yummy. May kung anong init sa katawan ang lumukob sa kanya. Hindi niya alam kung ilang sandali siyang na-mesmerize at natigilan habang nakatitig dito. Natauhan lang siya nang magsalita ito. Noon lang niya napansing nasa harap na niya siya.
Are you done studying my features? His tone was sarcastic. He also looked intimidating. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Nang matiyak niyang ayos na ang pakiramdam niya, ay bumalik ang katarayan niya. Namaywang siya sa harap nito. Alam kong mainit ang dugo mo sa akin noon pa man at ganoon din naman ako sa'yo. Pero hindi ako makapapayag na palayasin mo ako sa bahay ng ninang ko ng ganoon na lang. Mataray na panimula niya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Tila hindi siya maintindihan. Napansin din niya na tila sinisipat nito ang buong mukha niya na tila pinafamiliarize siya. Hoy, Josh Cortez, nagpunta ako rito para magbakasyon at hindi para makipagbangayan sa'yo. Hindi na ako ang dating Alex na nagkakandarapang mapansin mo at pwedeng sungit-sungitan at pagsupladuhan dahil hindi na ako makakapayag na gawin mo yun sa akin. Lalong kumunot ang noo nito. Kapag Juan ay saglit na natigilan. Nainis siya sa reaksyon nito. Kung ayaw mong makita ang mukha ko, pues, huwag mo akong tingnan dahil hindi rin kita gustong makita, no? Nanggigigil na wika niya. Sa huling sinabi niya ay nagbago ang reaksyon nito. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito at kumiti ng nakaloloko. Tila inaasar siya. Really? But the way you were looking at me a while ago, parang iyon ang gusto kong paniwalaan. Seems you want to eat me. Sarkastikong saad nito. Umawang ang bibig niya. Napahiya sa sinabi nito. Masyado ba siyang halata? Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang tinalikuran nito at bumalik sa pwesto nito kanina. Naiwan siyang natitigilan. How's my sweet Alex? Tanong ng ninang Flory niya na kausap niya sa telepono. I'm okay here, ninang. Kaya lang may asungot. Nakasimangot na sagot niya. Alam niya na kahit hindi niya ito nakikita ay nakangiti ito. Don't mind him, iha. Kung mainit man ang ulo niya, iyon ay dahil sa trabaho niya. Paliwanag nito. Nakarating na dito ang pagbabangayan nila ni Josh noong nakaraang araw. Hindi na rin naman bago sa ninang niya ang tungkol sa hindi nila pagkakasundo ng anak nito. Mga bata pa lang sila ni Josh ay galit na sa kanya ang kinakapatid. Na, ang sabihin nyo, ipinanganak nyo na siyang Biyernes Santo ang mukha, kaya hayun, hanggang sa pagtanda ay daladala niya. Tumawa ito ng mahina sa kabilang linya. Hindi naman siya ganyan kapag pinag-uusapan ka namin noon. Tahimik lang siya at hindi siya mukhang galit sa'yo. Sus, ipinagtanggol nyo pa ang uniko iho ninyo? Kahit ano pa ang sabihin ninyo, masama ang ugali niya pagdating sa akin. Kung ayaw niya sa akin, ayaw ko rin sa kanya. I'm sorry, ninang, but that's how I feel. Muli itong tumawa ng mahina. Ganyan-ganyan kami ng ninong mo noon. Magkaugali ang mag-amang yan. Baka naman hindi lang kayo nagkakaintindihan ni Josh. Ay naku, never kami magkakaintindihan dahil makita pa lang niya ako, nakasimangot na siya. Hindi naman kagwapuhan. Don't forget, Alex, the more you hate, the more you love. Panunod yun ng ninang niya na sinundan nito ng tawa. Nalukot ang mukha niya. Hindi lang kayo nabibigyan ng pagkakataon ni Josh na magkausap ng matino dahil inuunahan mo siya ng pang-aasar. Ayan ka na naman, ninang. Binibuild up mo na naman ang binata mo. Ay naku, matagal ng panahon na nabulag ako sa anak ninyo. At saka, puppy love lang yun. Nakalimutan ko na siya. Miss na lang ang natitira sa akin para sa kanya. Pero pakiramdam niya ay mas sa sarili niya iyon sinabi. Alam niyang hindi totoo ang mga huling sinabi niya. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. For better or worse,
till death do us part. Pakanta-kanta pa si Alex habang pababa siya ng sasakyan. Mula nang dumating siya sa bahay ng mga Cortez, ay gabi-gabi na siyang nagliliwaliw at nililibang ang sarili. At sa gabing iyon, as usual, lasing na naman siya. Ang paglalasing lang naman ang tanging paraan niya para makalimutan niya kahit paano si Robbie. "Where have you been?" a voice said behind her. Napahinto siya sa akmang pag-akyat sa hagdan at mabilis na nilingon ang nagmamay-ari ng baritonong tinig na iyon. Nabanaag niya ang isang pamilyar na bulto na bahagya lamang natatanglawan ng liwanag na nagmumula sa nakasinding chandelier. Josh was sitting on the stool chair at the other side of the wine bar. Alex was stunned for a moment when she was trapped by the most attractive dark eyes that she had ever seen. Sa tabi-tabi lang, sagot niya, "Do you know what the hell time it is?" he asked irritatingly. Bahagya siyang nagulat sa inasal nito. Hindi niya alam kung nag-aalala ba ito o nagagalit dahil umuwi siya ng 10 oras ng gabi. Well, mas paniniwalaan niya ang huling naisip. Siguradong umuusok ang ilong nito dahil hindi na naman ito gusto ang ginawa niya. Kailan nga ba nagustuhan ni Josh ang lahat ng ikinilos at ginawa niya? Tinaasan niya ito ng kilay. "Nakapag-aral ako kaya alam ko. Marunong akong bumasa ng oras. If you'll excuse me, gusto ko nang magpahinga." Sarkastikong saad niya at tinalikuran ito. Hindi pa man siya nakakaisang hakbang ay muli itong nagsalita. "If you want to stay in our house, you should follow the rules. Isa sa mga ipinagbabawal ko ang umuwi ng 10 oras ng gabi, lalo na at nakainom. Is that clear, Alexis Joy?" he said in serious tone. "What? No way," she groaned. She wanted to protest but she knew it was no use. Nakikitira lang siya sa bahay ng mga ito, halabisan naman kung pati ang rule sa bahay ay suwayin niya. "Okay, fine." Her tone was bored. "Good. Nagkakaliwanagan na pala tayo. Huwag mo nang uulitin yan dahil mapipilitan akong paalisin ka ng bahay namin sa ayaw at sa gusto mo." Alex rolled her eyes. "Tapos ka na bang mag-orient sa rules? Kung tapos ka na, magpapahinga na ako." Hindi ito nagsalita, kaya tumalikod na siya at naglakad na paakyat ng hagdan. Buwisit na Josh yun. Pati paglilibang ko pinakikialaman. Naiinis na bulong niya nang makahiga sa kama. But in all fairness, ibang klase talaga ang karisma nito ngayon. Umaapaw. Nakakalimutan niya ang galit niya rito kapag kaharap at kausap niya ito. Nakatulog siya na si Josh ang huling nasa isip. "Go to hell! Sinungaling ka! Wala kang isang salita. Ang sabi mo, mahal mo ko. Pero bakit iniwan mo pa rin ako? You left me without any valid reasons. Why, Robbie?" Umiiyak na sigaw ni Alex sa kawalan. Lagpas 12:00 na ng gabi. Alam niyang tulog na ang lahat ng tao sa bahay, kaya kahit magsisigaw siya, ay walang makakarinig sa kanya. Naroon siya sa terrace ng silid niya at naglalabas ng sama ng loob. Mula nang sabihin ni Josh ang batas sa bahay nito, ay hindi na siya lumalabas sa gabi, kaya hayon siya at mag-isang umiinom at naglalabas ng sama ng loob. Napatingin siya sa swimming pool sa ibaba at may naisip. Nilagok muna niya ang laman ng bote ng beer na hawak niya bago pasuray-suray na naglakad pababa patungo sa poolside. Tumayo siya sa gilid ng swimming pool. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang biglang may umahong nilalang sa tubig. Hindi kaagad siya nakapag-react dahil sa takot at sobrang pagkagulat, hanggang sa nawala na siya ng malay. Nagising si Alex na nakahiga sa isang lounge chair. Bahagyang kumirot ang tagiliran niya
Nang akma siyang tatayo. Noon lang niya naalalang hinimatay nga pala siya. Napabalikwas siya. Nasaan ang Shokoy? Anong Shokoy? What nonsense? Sabi ng isang pamilyar na tinig ng lalaki. Noon lang niya napansin si Josh na prenteng nakaupo sa tapat niya at may hawak na kupita ng may lamang red wine. Nakatalikod ito sa liwanag kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Subalit nakikita naman niya ang bulto ng katawan nito na halatang alaga sa workout. Mukhang regular ito sa gym. Why are you here, Alex? Biglang tanong ni Josh. Why are you asking? Nakataas ang isang kilay na balik niya. Nag-aalala lang ako. Seryosong saad nito. Natigilan siya sa sinabi nito. Tama ba ang narinig niya o nabingi lang siya? Pero bakit naman ito mag-aalala sa kanya? Are you kidding? Kailan ka pa nag-aalala sa akin? May bad spirit bang pumasok sa iyo at nagkakaganyan ka? Sarkastikong tura niya. Don't get me wrong. I just didn't like what you did. Kung gusto mong magpakamatay, huwag dito sa pamamahay namin at baka malasin kami habang buhay. Sinong may sabing magpapakamatay ako? Nanggigigil na saad niya. Kung ang solusyon mo sa pagiging broken-hearted mo ay pagpapakamatay, doon ka sa Laguna de Bay tumalon o kaya sa Peak 2 ng Los Baños. Tiyak na nasa morgue ka na ngayon at pinaglalamayan ng pamilya mo. Gigil na gigil siya sa inis. Hindi nga sabi ako magpapakamatay. Napipiko na singhal niya rito. Ngumiti ito na nakaloloko at tumayo. You know what? Your boyfriend is so stupid. Anito at naglakad na patungo sa swimming pool. Tumayo rin siya at sinundan ito. Hoy, sandali lang. What do you mean by that? Galit na tanong niya at marahas na hinila ang kamay nito. Wala kang karapatan na. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil bigla silang nahulog sa pool. Hindi siya marunong lumangoy. Teenager siya nang nagka-phobia siya sa tubig dahil muntik na siyang malunod sa swimming pool. Mahigpit siyang kumapit sa katawan ni Josh. Takot na takot siya. Huwag mo akong bibitawan. Hindi ako marunong lumangoy. Aniya rito. Naramdaman niya ang mga kamay nito na nakapulupot sa baywang niya. Pati ang matipunong katawan nito na nakalapat na sa basang katawan niya. Humigpit ang yakap nito. Sa hindi niya malamang dahilan, pamilyar sa kanya ang pakiramdam na iyon. Tila naramdaman na niya iyon noong panahong sinagip siya ng hero niya noong muntik na siyang malunod sa swimming pool. Hindi niya kilala kung sino ang taong nagligtas sa kanya sa pagkalunod noon. Nagkatitigan sila ni Josh. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya, ngunit may bahagi sa kanya na hindi tumututol sa pagkakalapit nila. All she knew was she liked being in Josh's arms. Ang akala ni Alex ay hindi na matatapos ang tagpong iyon. Ngunit bigla na lang itong kumawala sa kanya at sumeryoso ang mukha. Hindi ka malulunod sa hanggang dibdib na tubig. Anito, kapag kuwan ay lumayo sa kanya at umahon sa pool. Naiwan siya habang nakamata sa papalayong binata. Miss Alex, heto na po ang mga pinabili ninyo, saad ni Tess. Isa sa mga kasambahay ng mga Cortez. Pinakausapan niya itong ibili siya ng mga kakailanganin niyang gamit sa pagdidisenyo. Wala kasi siyang magawa ng araw na iyon. Salamat Tess, pakipatong na lang dyan. Nakangiting sabi niya. Nasa lanay siya at sinusulsihan ang itaas na bahagi ng plain black dress na hawak niya. Naisip niyang umisip ng disenyo na magte-trending sa taong iyon, lalo na sa summer. Bigla niyang naisip ang sketchbook niya na naglalaman ng mga bagong design niya. Nagtaka siya kung bakit hindi niya makita sa gamit niya ang sketchbook. Kahit kailan ay hindi niya kinalimutan iyon dahil napaka-importante niyon sa kanya. Nagalugad na niya lahat ng gamit niya, ngunit hindi talaga niya iyon makita. Naisip niyang baka naiwan niya iyon sa condominium unit niya sa Makati. But it was weird. Dahil never talaga niyang nakakalimutan iyon. Ah,
Siguro ay sadyang magulo lang ang isip niya dahil sa nangyari sa kanila ni Robbie. Gumuhit at gumawa na lang siya ng panibagong sketch. Total ay natatandaan pa niya ang lahat ng detalye ng disenyo niya. Kaysa naman umuwi pa siya para lang kunin ang sketchbook niya. "Where are my tulips and orchids?" Nagulat si Alex nang marinig ang malakas na boses ni Josh sa di kalayuan. Kasabay ng pagdagundong ng boses nito ay ang pagdagundong naman ng dibdib niya. Bumaling siya sa garden na kanugdog lamang ng lanay at nakita ang galit na mukha ni Josh. Nakatunghay ito sa kalbong bahagi ng tulips bed at sa hanging orchids na wala ng mga bulaklak. Balak sana niyang magtago ngunit huli na. Mabilis na itong nakalapit sa kanya. "Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na sirain ang mga halaman ko." Galit na wika nito habang nakatingin sa mga nagkalat na bulaklak sa sahig. May pinatigas din na bulaklak ng orchid sa center table. Iyon kasi ang gagamitin niya sa bagong disenyo niyang floral dress. Pero original at natural flowers ang gagamitin niya para unique. Alex bit her lip. Ang totoo, hindi siya nagpaalam kahit kanino. Basta na lang siyang pumitas ng mga bulaklak sa garden. Malay ba niyang mga tanim iyon ni Josh? "Ang damot mo naman, para pumitas lang ng kaunti eh," reklamo niya. His jaw tightened. "Kaunti? Eh halos ubusin mo na ang lahat ng bulaklak. Alam mo ba kung gaano ko katagal inalagaan ang mga bulaklak na yon? Lalo na mga tulip na pinahiran mo lang ng natural varnish?" Galit na wika nito. She found herself staring at him. Although anger was written in his face, hindi may pagkakailang nagtataglay ito ng napakagwapong mukha. Hindi tuloy siya nakakaramdam ng takot dito. "Bakit ba ang gwapo-gwapo mo, Josh? Kapag nagagalit ka ay mas lumalakas ang dating mo." "Ah, stupid Alex. Hayan ka na naman. Stop fantasizing about him." "Whatever, stupid," naisatinig niya. Naiinis kasi siya sa sarili niya kung bakit kumokontra pa ang isip niya samantalang may bahagi naman sa kanya na tuwang-tuwa habang nakatitig sa binata. Niloloko lang niya ang sarili niya. "What did you say?" Salubong ang mga kilay na tanong nito. "Sinong stupid? Ako ba?" "Wala naman ako sinabing ikaw ah," sagot niya. Tumingin ito sa paligid bago naningkit ang mga matang bumaling uli sa kanya. "Well, tayo lang ang magkausap dito. Don't tell me sinabihan mo ang sarili mo." Siya naman ang naningkit ang mga mata. "Bakit ko naman sasabihan ang sarili ko na stupid? Malay ko. Stupid ako kung magkakagusto ko sa'yo." Pakli niya. Hindi niya alam kung bakit defensive agad siya. Dumilim ang anyo nito. "Huwag mong ibahin ang usapan. Sinira mo ang mga halaman ko, kaya sa ayaw at sa gusto mo, papalitan mo ang mga yon. Or else, bibit-bitin kita palabas ng bahay namin." Nagngingit-ngit sa galit na iniwan siya nito na hindi man lang siya nakapagsalita. Bahagya siyang nagulat sa inasal nito. Ngayon lang kasi niya ito nakitang nagalit ng ganoon. "Buisit? Bakit pa pagtatanim na lang ay hindi pa ako marunong?" Naiinis na pagkausap ni Alex sa sarili kinabukasan ng umaga. Kahit paano ay natakot siya sa banta ni Josh nang nagdaang araw na palalayasin siya nito kapag hindi niya pinalitan ang mga halaman nito na nasira niya. Kaya hayon siya, mag-isa sa init ng araw, nagbubungkal ng lupa at nagtatanim. Ang malas niya dahil nagkataong wala ang dalawang hardinero, nahihingan sana niya ng tulong dahil hindi naman siya marunong magtanim. Kung bakit kasi nagkataon pang inutusan ni Josh ang mga ito para bumili ng mga pataba at abono at kung ano-anong halaman sa bayan. Kaya hayon, solo flight siya sa pagtatanim. Hindi pa rin maipinta ang mukha niya nang magsalita sa likuran niya si Josh. Hindi kasi ganyan ang tamang paglalagay ng binhi sa lupa. Kailangan ay organisado rin sila.
tama ang layo at pantay-pantay para kapag lumaki at namulaklak sila ay maganda sa paningin. Nang lumingon siya, nakita niya ang gwapong binata na nakasuot ng coat and tie. Kahit ano yata ang ipasuot dito ay babagay rito. Mukhang kagagaling lang nito mula sa trabaho. Tumayo siya sa pagkakayup-yup, hinubad ang mga suot niyang guwantes bago humarap dito. Pinamaywangan niya ito. Hindi naman po kasi ako marunong magtanim, no? Kung gusto mong maging maganda sa paningin ang mga halaman mo, di ikaw ang magtanim dito. Naiinis na sabi niya. Iiling-iling na hinubad nito ang coat at necktie nito at isinampay ang mga iyon sa upuan ng garden set. Nagpaplano ka na ngang mag-asawa? Pagtatanim lang ng halaman, hindi mo pa alam? Para sa akin, hindi ka papasadong mag-asawa. Masungit na wika nito. Magre-react sana siya sa sinabi nito nang ipatong nito sa balikat niya ang coat and tie nito. Kapag kuwan, ay inililis nito ang mga manggas ng puting long sleeve shirt nito hanggang sa siko. Humalukip-kip ito at walang anumang nagbungkal ng lupa. Ni hindi man lang ito nag-alalang marumihan ang malinis at magandang mga kamay nito. Hindi na naman niya napigilan ang sariling pagmasdan ito. Kahit sa ang anggulo, Josh was perfect. Walang maipipinta sa pisikal na anyo nito. He even had confidence in his every move. Tiyak ang bawat kilos sa sinasabi nito. Hindi na niya alam kung bakit bumilis na naman sa pagtibok ang puso niya. May bahagi sa pagkatao niya ang tila na buhay habang nakatingin dito. Lalong nagrigodon ang puso niya nang tumingin ito sa gawin niya. Alex, are you listening to me? Narinig niyang tanong nito. Nakakunot noo. At tubiling tumango siya at sumagot ng, yeah, I'm listening. Okay, come here. I'll teach you how to plant properly. Sabi nito kapag buwan. Tumalima siya. Tumayo ito at kinuha ang coat nito. Nagulat siya nang isuot nito iyon sa kanya. Bakit hindi ka nagsuot ng long sleeves? Mainit na sa balat ang sikat ng araw. Baka magka-sunburn ka. Masuyong saad nito. Nahalata yata nito ang pagkagulat niya dahil nalukot ang mukha nito. Please don't take it seriously. Wala akong ibig sabihin doon. Buwelta nito na halatang dismayado sa reaksyon niya. Nagkibit balikat na lang siya at hindi na lang pinansin ang sinabi nito, pero ganoon pa man ay may kakaiba pa rin siyang naramdaman. Hindi lang niya matiyak kung ano iyon at para saan iyon. We're done! Masayang bulalas ni Josh pagkatapos nilang magtanim. Wow! Ang ganda nilang pagmasdan! Sabi ni Alex na may ngiti sa mga labi. Hindi niya alam na matutuhan niyang magtanim ng ganoon kadali. Yes, lalo na kapag namulaklak na sila. Hindi naman pala mahirap magtanim. Masakit lang sa baywang. Nakangiting sabi niya habang tinapik-tapik ang balakang niya. Dinampot nito ang watering can at lumapit sa kanya. Ikaw ang magdilig sa kanila. Nakangiting sabi nito. Hindi niya alam kung para saan ang naramdaman niyang nerbiyos at excitement nang ngitian siya ni Josh. He looked more dashing and handsome when he smiled. Okay. Nang abutin niya ang watering can dito, hindi sinasadyang mapadaiti ang mga daliri nito sa balat niya, and she felt a jolt of electricity on her skin. Suddenly, her heart started to pound faster again. Hindi niya alam kung paano magre-react sa nararamdaman niya. She felt giddy from the excitement she felt inside. My, what's happening to me? It's just Josh. So, bakit ganoon na lang ang reaksyon ko? Hiniling niya na sana ay hindi nito nahalata ang panginginig niya. This is the first time I've ever done something like this. Wika niya nang dinidiligan pa niya ang mga halaman. Ang sarap pala sa pakiramdam. Same here. It feels good inside, sabi ni Josh.
Nagtaka at naguluhan siya sa sinagot nito. Hindi naman bago rito ang pagtatanim dahil bata pa lamang sila ay mahilig na talaga ito sa mga halaman. Nang sulyapan niya si Josh, ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang makitang nakatitig ito sa mukha niya. Kahit dinadaga ang dibdib niya dahil sa labis na nerbiyos at excitement, nakuha pa rin niyang magsalita. Ang pagtatanim ang tinutukoy ko, Josh. Tila nahimasmasan ito at naging balisa. Iyon din naman ang tinutukoy ko. Ano ka ba? Matagal mo nang ginagawa ang bagay na to. Mga bata pa nga lang tayo, nagtatanim ka na. Kaya nga malimit kitang asarin noon na mag-apply kang gardener sa bahay namin paglaki natin. So, alin ang bago sa'yo ron? Tumawa siya ng mahina nang maalala ang kabataan nila. Yun ba? Ang ibig kong sabihin doon, ang magtanim kasama ng taong hindi naman marunong magtanim. And it feels good dahil alam kong may natutuhan ka sa akin. Nakangiting paliwanag nito. Ngumiti na rin siya. May natutunan nga ako. Promise, hindi ko nasisirain ang mga bulaklak mo dahil mahirap nga talagang magtanim at magpalaki ng mga halaman. Okay lang naman sa akin na mamitas ka ng mga bulaklak dito sa garden kahit kalbuhin mo pang lahat, basta palitan mo lang. Nakangiting sabi nito. Umawang ang bibig niya. Hindi makapaniwala sa narinig. Bumaligtad ba ang ikot ng mundo kaya nagbago rin bigla ang ugali nito? Bakit bigla yatang bumait ito at nakuha pang magbiro? Wala man kasen-sense ang biro nito, napakalaking bagay na niyon para sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi siya nito pinansin noon kapag nakikipag-usap siya rito o aasarin niya ito. Tinitingnan lang siya nito, pagkatapos ay iiwanan siyang asar na asar dahil siya ang napikon. Malalaman lang niyang pikon ito tuwing pagagalitan siya ng parents niya o ng Kuya Tristan niya. Ginagantihan siya nito sa pamamagitan ng pagsusumbong sa pamilya niya. Naaalala pa niya noong 16 years old siya. Isinumbong pa nito sa parents niya ang pagpapapansin at pagtatapat niya rito na may gusto siya rito kaya hayun. Isang buwan siyang grounded at hindi nakalabas ng bahay. Galit na galit siya kay Josh. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kalilimutan na niya ang damdamin niya rito at hindi na siya magkakagusto rito. Hindi pa rin siya nakakabawi mula sa pagkabigla nang maging seryoso na naman ito. Excuse me, may nakalimutan lang akong gawin. Seryosong saad nito. Sabay talikod at naglakad papasok sa loob ng mansyon. Naiwan si Alex na naguguluhan. Malaking palaisipan sa kanya ang ikinilos ni Josh. Hindi tuloy niya alam kung namamalikmata lamang siya nang makitang ngumiti ito sa kanya at maganda ang mood. Ang weird niya. Bulong niya at ipinagpatuloy ang pagdidilig ng halaman. Masakit ang katawan ni Alex kinagabihan. Kumikirot ang likod at balakang niya dahil sa matagal na pagkakayuko kanina habang nagtatanim siya. Saglit siyang bumaba upang kumuha ng gamot. Pagkatapos ay pumanhik uli sa hagdan. Mistulang nagdadalang tao siya habang umaakyat dahil hawak-hawak pa niya ang balakang niya. Ouch! Huminto siya nang nasa kaligitnaan na siya ng hagdan dahil kumirot ng matindi ang balakang niya. Nang umakyat uli siya ay sumala ang paghakbang niya. Napatili siya, hinintay na mahulog siya. Ngunit sa pagtataka niya, sa halip na mahulog sa semento, bumagsak siya sa matigas at matipunong katawan. May mga kamay rin na mabilis na umalalay sa kanyang mga balikat. Careful. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang boses ni Josh. She was suddenly out of breath. She slowly turned around to look at him. Hindi niya alam kung bakit tila nasabik siyang makita ito ngayon, samantalang magkasama lang sila kaninang umaga. Umalis lang ito upang magtungo sa Maynila at mukhang kauuwi lang nito. Josh, sambit niya. Nanibago siya sa sarili niya
dahil iba ang naging dating ng boses niya nang tawagin niya ang pangalan nito. Parang galing iyon sa puso niya. "Are you okay, Alex?" Nag-aalalang tanong nito. Pinilit niyang magsalita ng normal habang pilit na lumayo sa pagkakadikit sa katawan nito sa kanya. "Backache lang ito. Don't worry about me," aniya. Ayaw niyang bigyan ito ng rason para mag-alala. Muli siyang humakbang paakyat sa hagdan. Ngunit dahil masyadong masakit ang balakang at likod niya, hirap na hirap siyang gawin iyon. "You can't walk, are you?" Puna ni Josh. "I'm fine. Makakarating din ako sa kwarto ko." Nagulat siya nang mabilis siyang binuhat nito paakyat patungo sa silid niya. Habang karga-karga siya nito, ay may mumunting damdaming nabubuhay sa kaloob-looban niya. She felt something special with him. He was such a gentleman. First time nitong ginawa iyon sa kanya. Sa 2 taon nilang magkasintahan ni Robbie, hindi siya kinilig ng sobra katulad ng mga sandaling iyon. She never felt like that towards his ex-boyfriend. Isa pa, pakiramdam niya ay safe na safe siya sa mga braso ni Josh. Natitiyak na hindi siya pababayaan nito anuman ang mangyari. Hindi niya napigilang ihilig ang ulo sa dibdib ni Josh. Palihim din niyang inamoy ang pabangong naiwan sa leeg nito. Alam niyang maghapon itong nagtrabaho, pero daig pa nito ang bagong paligo dahil hindi pa rin nawawala ang taglay nitong bango. Subalit mali yata ang ginawa niyang iyon dahil muntikan na siyang magbitawan nito. "Hey, don't do that again." His voice was low but infinitely sexy. "I'm sorry," nahihiyang sabi niya. Josh looked at her as if he was memorizing every inch line of her face. She sucked in her breath as she looked straight into his eyes. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niya ang paraan ng pagkakatitig nito, as if she was the only girl for his eyes. Bigla niyang nahiling na sana ay halikan siya nito. She wanted to feel his sexy lips so badly. Desperately. Darn! She would go insane if he didn't kiss her. Tuluyan nang nawala sa katinoan si Alex nang kusang kumilos ang mga kamay niya at inilapit ang mukha nito sa kanya. Then she kissed him. Naramdaman niyang tumugon ito at aaminin niyang gusto niya iyon. Pakiramdam niya ay pareho sila ng nararamdaman. Josh's kiss made her think that he loved her. Yes, pakiramdam niya ay may pagmamahal iyon. Bigla siyang natigilan, nahimasmasan. Mabilis siyang humiwalay rito. Ano ba ang ginagawa niya? Mali iyon. Maingat naman siyang ibinaba nito. Mabuti na lang at nasa tapat na siya ng silid niya, kaya walang salitang iniwan niya itong pumasok sa loob. Alex, where are you? Kailangan kita rito sa shop mo. Ang dami na naghahanap sa'yo. Nasaan ka ba, girl? Sunod-sunod na tanong ni Yen sa kabilang linya nang tawagan niya ito sa telepono. Masakit pa rin ang likod at balakang niya at tuluyan na siyang nilagnat kaya maghapong nakakulong lang siya sa silid niya. Napangiwi siya sa malakas at walang prenong pagsasalita nito. Tell them I'm on a vacation, Yen. Ikaw na muna ang bahala sa shop. Sagot niya habang inilayo ng bahagya ang telepono dahil alam niyang mabibingi na siya kapag ito ang kausap niya. What? You mean, hindi ka pa uuwi? Kailan mo ba balak umuwi? Hindi ko alam. Hanggang sa umayos na ang pakiramdam ko. Alam mo naman kung gaano ako nasaktan sa ginawa ni Robbie sa akin. Hindi lingid sa kaibigan niya ang ginawang pag-iwan sa kanya ng dating nobyo. Ito lang din ang nakakaalam na nasa moving on stage siya. Ano ka ba, girl? Mag-iisang buwan ka nang hindi nagpapakita sa mga customers mo. Naghahanap na rin sila ng mga bagong designs mo. Yeah,
About my new designs, I'm working on it naman na. Kapag natapos ko lahat yon, ipapakita ko sa'yo. Okay. Teka, saang sulok ka ba ng mundo naroon ngayon? Nag-aalala rin ako sa'yo, no? Saad nito. Napangiti siya. Don't worry about me, Yen. I'm safe here. Talaga? Siguruhin mong safe ka riyan dahil kung hindi, tatawagan ko sina Tom Cruise at Brad Pitt para bantayan at pasayahin ka. Biro nito. Natawa siya sa sinabi nito. Paano ay ang dalawang dream guy niya ang binanggit nito? Hindi na kailangan Yen. Salamat. Maya-maya ay nagpaalam na rin siya. Pagkababa niya ng telepono ay humiga siya sa malambot na kama. Hindi niya alam kung bakit sumingit sa balintataw niya ang mukha ni Josh nang maisip niya ang dream guy niya. Hindi niya alam kung bakit inihilera niya ang binata sa mga gwapong lalaking iyon. Pakiramdam niya ay may posibilidad na maging hero nga niya ito. Nang maalala niya ang nangyari sa kanila noong nagdaang gabi ay nag-init ang mga pisngi niya. Pagkatapos kasi ng mainit na tagpong iyon ay hindi na siya pinatahimik ng damdamin niya. Paulit-ulit niyang naaalala iyon. Nagambala ang pag-iisip niya ng mahihinang katok sa pinto. Baka si Tess iyon na dinadalhan siya ng pagkain mula pa kaninang tanghali. Siguro ay merienda na at gamot naman ang dala nito. Come in, wika niya. Nang bumukas ang pinto, ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang hindi si Tess ang pumasok, kundi ang taong laman ng isip niya. Josh was carrying a tray. Suddenly, she was filled with nervousness. Nagkaroon ng kasagutan ang mga katanungan at kalituhan niya. Bakit kinakabahan, na-e-excite at kinikilig siya kapag nariyan si Josh? Bakit ba palagi siya nakakaramdam ng ganoon tuwing makikita at makakaharap niya si Josh? Well, the answer was, she was beginning to be aware of her feelings for him. She was starting to fall in love with Josh. Again. Mula nang magkita uli sila ni Josh, ay isa lang ang napagtanto niya. Hindi pa rin nawawala ang pagtingin niya rito after all these years. At si Robbie? Siguro ay masyado lang nasaktan ang ego niya sa pag-iwan nito sa kanya, kaya ganoon na lang ang hinagpis niya sa pagkawala nito. Nakatulong ng malaki ang pagtira niya sa bahay ng mga Cortez. Nahimasmasan siya kumbaga. Now, she could finally say that she had moved on from her sad experience with Robbie. Pero isang malaking problema naman ang kinakaharap niya ngayon. Si Josh at ang pag-ibig niya rito. Nag-umpisa na naman siyang mabalisa. Kinakabahan siya sa nararamdaman niya at natatakot na mahalata siya ng binata. Lalo yatang tumaas ang lagnat niya. Nang maipatong ni Josh ang tray na may lamang pagkain sa bedside table, ay umupo ito sa gilid ng kama at seryosong tumingin sa kanya. I'm sorry, he said seriously. Maang na napatingin siya rito. Why are you saying sorry? Kung hindi kita binantaan, hindi ka magkakaganito ngayon. Nagtanim ka pa rin kahit alam kong hindi ka marunong. I'm so sorry for being rude. May pagsisisi sa tinig na sagot nito. It's okay. Kasalanan ko naman kaya tama lang iyong parusa mo sa akin. Pero hindi pa rin dapat kita pinagtanim. Pwede ko namang iutos iyon sa mga hardinero. But because of my selfishness, pinahirapan pa rin kita. Naninibago siya sa takbo ng usapan nila. Gayunman, mas nagustuhan niya iyon dahil pakiramdam niya ay magkakaayos na sila ni Josh at umaasa siya na magbabago ang lahat sa pagitan nila. Nag-enjoy naman akong magtanim kasama ka. Huli na para bawiin niya ang sinabi. Hindi tuloy siya makatingin ng diretso nang makita niyang natigilan ito. Pero nagulat siya sa sinabi nito. Nag-enjoy rin ako na kasama ka.
Hindi ko inaasahan na magugustuhan mong magtanim dahil noon naman ay kinamumuhian mo na ang gawaing iyon. Ayaw mong marumihan at maputikan. Nakangiting tura nito. Ang totoo, naroon ka kasi. Ikaw ang inspirasyon ko habang nagbubungkal ako ng lupa. Okay lang kahit marumihan ang kamay ko, basta nasa tabi kita, Josh. Gusto niyang sabihin iyon, kaya lang masyado pang maaga. Natatakot siya na baka sa huli ay masaktan lang siya. Alam niyang hindi siya gusto nito. Bata pa ako noon, hindi ko pa alam ang mga pinagsasabi ko. At saka, kung nasabi ko man iyon noon, nagbago na ako ngayon. Aniya. Natigilan ito at naging seryoso ang mukha. Really? Ang tanging sagot nito. Gusto niyang magtanong kung bakit biglang nawalan ito ng sasabihin, subalit tumayo na ito. I should go now. May aasikasuhin pa ako sa study room. Kumain ka na muna at magpagaling. Nakangiting sabi nito. Sinulyapan pa siya nito bago ito lumabas ng silid. Nagpasalamat siya dahil hindi nabanggit ang tungkol sa naganap na halikan sa kanilang dalawa. Lalong sumama ang pakiramdam ni Alex sa kalaliman ng gabi. Maaaring mauwi sa trangkaso ang nararamdaman niya kapag hindi niya naagapan iyon. Gusto niyang inumin ang gamot niyang nakapatong sa bedside table, ngunit hindi niya kayang bumangon. Masakit ang katawan niya at nahihilo siya. Gusto rin sana niyang isara ang bintana sa tabi ng kama dahil malakas ang hangin pumapasok doon at nagsisimula na ring umulan. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa lamig kahit mainit na mainit ang pakiramdam niya. Wala siyang nagawa kundi umungol na lang at tiisin ang nararamdaman. Gabing-gabi na kaya alam niyang tulog na rin ang mga tao sa mansyon. Alex was half asleep when the door opened. Dim ang liwanag sa silid kaya hindi niya maaninag kung sino ang pumasok. Narinig lang niya ang mahihinang yabag ng bulto na pumasok. Isinara nito ang bintana. Kapag kuwan ay lumapit sa kanya. Inayos nito ang kumot niya. Naramdaman din niya ang pagdampi ng kamay nito sa noo niya. Damn! You're hot! Sambit nito. Nabosesa niya si Josh. Napakislot siya nang haplusin pa nito ang buong mukha niya na tila sinisiguro ang kondisyon niya. Oh my God! Ang taas ng lagnat mo! Akma sana itong lalayo sa kanya nang hawakan niya ito sa kamay. Alex, bakit hindi mo sinabing malala na pala ang nararamdaman mo? Sermon nito. She just groaned. Dadalhin kita sa ospital. Anito. Umiling siya at umungol. Okay, I'll call my doctor. Muli siyang umiling at umungol. Hinawakan nito ng mahigpit ang mga kamay niya. Alex, huwag matigas ang ulo. Alam kong hindi mo ugaling magpatingin sa doktor pero kailangan mong gumaling. Muling sermon nito, subalit may bahid iyon ng pag-aalala. Alex's heart burst with happiness. Hindi siya makapaniwala na naaalala pa pala nito na takot siya sa doktor, lalo na sa injection. Mahigpit din niya itong hinawakan at saka umiling. I don't want a doctor, wika niya. But you need one. Kailangan mong gumaling. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa'yo. Hindi na niya napigilang mapangiti. Labis ang pag-aalala sa mukha at boses nito. Natutuwa siya sa kaalamang pinahahalagahan din pala siya nito. I don't want a doctor. All I need is you. I need you here beside me, Josh, he said. Galing iyon mula sa puso niya. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Pagkatapos ay tahimik itong lumabas ng silid. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi rin niya alam kung para saan ang mga luhang dumaloy sa mga pisngi niya. Tinanggihan ni Josh ang gusto niya, as if
he rejected her feelings for him. Nasasaktan siya kaya lalong bumigat ang pakiramdam niya. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang lumundo ang gilid ng kama. Nagmulat siya at nakitang nakaupo si Josh sa tabi niya. Napansin niya ang dala nitong tray na nakapatong sa bedside table. Biglang nabura ang sama ng loob niya rito at napalitan iyon ng kaligayahan. Umalis lang pala ito upang dalhan siya ng mainit na sabaw at mga bagay na kakailanganin niya. First things first, you need to eat. Kahit kaunti lang, Alex. Saad nito. Saka masuyo siya nitong binangon sa kama at maingat na sinubuan ng mainit na sabaw. It was good inside and she loved the way they were now. Masayang masaya si Alex sa ipinapakitang pag-aalaga at pag-aalala ni Josh sa kanya. Buong magdamag siya nitong binantayan at inasikaso. Habang pinupunasan siya nito ng basang bimpo, sa mukha at mga braso ay nagsalita siya. Josh, tawag niya sa paos na tinig. Natigil ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Sa namumungay na mga mata, she gave her cutest smile and said, "Thanks." Bahagya itong natigilan pero ngumiti rin. "No need to thank me. I like what I'm doing right now," sabi nito. "Ang kailangan mong gawin ay magpagaling. Iyon na lang ang ibayad mo sa akin." Nakangiting biro nito. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. Hindi malaman ni Josh ang gagawin niya nang maramdaman niya ang panginginig ni Alex. Nag-aalala siya na baka lumala ang kondisyon nito. Hindi siya umalis sa tabi nito at ngayon ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Pagod man siya sa maghapong trabaho, hindi niya alintana iyon dahil mas nag-aalala siya sa kondisyon nito. Gusto niyang siguruhing maayos na ang pakiramdam nito. Isa pa, kasalanan niya kung bakit nagkasakit ito. Hindi ito sanay gumawa ng mabibigat na bagay, lalo na ang magtanim. Kahit wala pa siyang tulog ay ayos lang sa kanya. Gusto niyang alagaan ito. Nakaidlip na nga siya sa pagbabantay rito at nagising lang siya dahil narinig niyang umungol ito. "Alex? Alex?" Tawag niya habang hinahaplos ang mukha nito. Nagmulat ito ng mga mata. "Don't leave me, please." Anas nito sa halos paos ng boses. He held her hand tightly. "I won't leave you, Alex." Shivering, Alex gave him a wide smile. "Promise?" "Promise." Kumilos ang mga kamay nito at inabot ang mukha niya. I love you." Halos pabulong na sabi nito. Natigilan siya. Nabigla sa sinabi nito. Bahagya siyang lumayo rito upang makita ang mukha nito. She was half asleep now. Mukhang hindi nito alam ang sinabi nito at mukhang dala lamang iyon ng pagdedeliryo nito. Siguro ay napagkamalan lang siya nito na dati nitong kasintahan. Hindi pa rin siguro nito makalimutan ang Robin na iyon. At the thought, he felt something strange inside him. Pakiramdam niya ay may sumaksak sa puso niya. Bumuntong hininga si Josh at inalis sa isip ang mga bagay na magpapagulo at magpapaalala sa sitwasyon nila ni Alex. Ayaw niyang bigyan ng isipin ang dalaga sa ikinikilos niya. Mas mabuti pang tiisin niya ang nararamdaman kaysa bigyan ito ng alalahanin. Sa tingin niya ay maayos na ang dating komplikadong relasyon nila. Maganda na ang pakiramdam ni Alex. Nagising siya na wala na sa tabi si Josh. Pumasok na raw ito sa trabaho ayon kay Tess nang dalhan siya ng gamot at almusal. Kahit masakit pa rin ang mga kasukasuan niya, hindi na niya alintana iyon dahil maganda ang mood niya.
Wala siyang ibang hangad ng araw na iyon kundi ang makita si Josh. She wanted to see him desperately. Bigla niyang na-miss ng sobra ang binata. Pakiramdam niya ay hindi kumpleto ang araw niya nang hindi nasisilayan ang gwapong mukha nito. Napakislot siya nang tumunog ang telepono na nasa bedside table. Agad na sinagot niya iyon. Hello, Alex? Nagningning ang mga mata niya nang marinig ang tinig. Josh? Yes, it's me. How are you feeling right now? Tanong nito. Biglang sumigla ang pakiramdam niya. I'm fine. Actually, I'm feeling good. Thanks to you. Tumawa ito ng mahina na ikinataba ng puso niya. Napakaganda sa pandinig ang tawa nito. Really? That's good to hear. So, what are you doing right now? Nothing. I'm alone here in my room. Oh, later, sabay tayong kumain ng dinner. If it's okay with you. Tanong nito kapag kuwan. Parang gusto niyang sumigaw at magtatalon sa tuwa. Mula kasi nang dumating siya sa mansyon, ay hindi pa sila nagkasabay sa pagkain. Palagi kasi itong nauuna sa kanyang kumain. May mga pagkakataon naman na sa labas na ito kumakain. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito. Yes, it's okay with me. Mabilis na sagot niya, baka kasi magbago pa ang isip nito. Kahit medyo masakit pa ang katawan ni Alex, ay pinilit niyang mag-ayos ng sarili nang sumapit ang hapunan. She wore her best dress and put on makeup na para bang makikipag-date siya kahit alam niyang isang simpleng hapunan lang iyon. But it was not just a simple dinner. Kasama niya si Josh at iyon ang espesyal para sa kanya. Nang pababa na siya ng hagdan, ay bigla siyang napahinto. Paano ay nakita niya si Josh na naglalakad palapit sa kanya. Nang tumingala ito, ay natigilan din ito habang nakatingin sa kanya. Mukhang patungo ito sa silid niya upang sunduin siya. How sweet he is! Kinikilig na usal niya sa isip. Tila tumriple ang tibok ng puso niya. Napapikit siya dahil may naramdaman siyang tila maliliit na boltahe ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga kalamnan habang magkatitigan sila. Kailangang pakalmahin niya ang sarili upang hindi siya mahalata ni Josh. Ngunit nang muli siyang nagmulat ng mga mata, tila nag-iba ang paligid. Pakiramdam niya ay nasa isang fairy tale siya. She was at a ball, wearing a gown. On the other hand, Josh was wearing an expensive tuxedo suit. Tila sila lamang ang mga nilalang sa mundo. Umakyat sa hagdan si Josh habang nakatingin sa mga mata niya. Siya naman ay dinig ang nakakabinging pagtibok ng kanyang puso. Nang tumigil ito sa harap niya, tila nanlambot ang mga tuhod niya sa sobrang kabang nararamdaman. She felt like she was going to faint at any moment. Mabuti na lamang ay nakahawak siya sa barandilya ng hagdan. Hi, bati nito. You look fabulous tonight. Hindi niya alam kung ano ang tamang isasagot. Tila nawalan siya ng boses. Naninibago siya sa kanyang sarili. Hindi siya dating ganoon. Palaging malakas ang loob niya at normal lamang kung umakto kapag may nakakaharap na tao na malimit ay mga sikat na artista at mayayamang tao. Pero ng mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay tinakasan siya ng kanyang sarili. Hindi siya makapag-isip ng matino at pinangungunahan ng kaba at matinding tensyon. Nagpapadala siya sa matinding lakas ng dating ng kanyang kaharap. Are you ready for our dinner? Nakangiting tanong nito sa kanya. Yes. Natatarantang sagot nito. Are you sure you're okay? Nagtatakang tanong nito. Mabilis siyang tumango. Yes. I'm really okay. Baka hindi mo pa kaya ang sarili mo. If you want, next time na lang tayo kumain.
Padadalhan na lang kita kay Tess ng pagkain sa silid mo. May pag-aalala sa tinig nito. Muli na namang pumitlag ang puso niya dahil sa kaswitan nito sa kanya. Nararamdaman na niya ang pag-aalala nito. Gayunman, kahit na medyo masama pa nga ang pakiramdam niya, ay gustong-gusto naman niyang makasalo sa hapunan ang binata. She wanted to spend her dinner with Josh. Gusto niyang magkaroon ng magagandang alaala kasama ang binata. No, I'm really okay, Josh. Paggagarantiya niya rito. If you say so, shall we? At dahil nahihirapan pa siyang maglakad, ay inalalayan siya nito sa pagbaba. Napakalapit nila sa isa't isa habang naglalakad patungo sa komedor. Parang drum sa lakas ang pagtibok ng puso niya dahil pakiramdam niya ay yakap-yakap siya ni Josh. Nakahawak ang isang kamay nito sa balikat niya habang ang isa naman ay nakahawak sa kamay niya. She felt really happy. Malapit na sila sa dining room pero naglalakbay pa rin ang isip niya sa posibleng mangyayari sa kanila ni Josh habang nasa hapagkainan. Nag-iisip siya ng magandang pag-uusapan nila upang maging maganda ang takbo ng dinner. Gusto na rin niyang makipaglapit dito. Uunti-unti niyang makuha uli ang loob nito. Ipinangako niya sa sariling hindi na siya gagawa ng dahilan upang layuan siya ni Josh. She liked Josh and she wanted him to be her boyfriend. Hey, akala ko hindi na kayo darating. Saan mo ba siya sinundo? Sa airport? Alex's thoughts were interrupted when she heard a woman's voice. Maya-maya ay may tumayong isang magandang babae sa hapagkainan at naglakad patungo sa kanila. Lumayo si Josh sa kanya. Nilapitan ang babae at inalalayan ito. Hey, careful Kay, you're still not okay. May pag-aalala sa tinig na sabi ni Josh habang maingat na inalalayan ang babaeng tinawag nitong Kay. Alex felt a pang of jealousy in her heart while looking at them. Mukhang very close sa isa't isa ang dalawa. Ano ka ba, Han? I can manage, okay? Natatawang sabi ni Kay. Sumugat sa puso niya ang narinig. Han? Was the woman Josh's girlfriend? No way! May nobya na pala si Josh. Bakit hindi niya naisip ang bagay na iyon? Napaka-estupida niya. Hinayaan niyang mabuhay uli ang dating pag-ibig niya sa binata na kinalimutan na niya. Bakit niya hinayaan ang sariling masaktan sa pangalawang pagkakataon? Wala pa mang magandang nangyayari sa pagitan nila ni Josh. Pero hayon, at nasa harap niya ang katotohanang hindi niya maaaring angkinin ang binata. Hi Alex! Nakangiting bati ni Kay pagkaupo niya sa hapagkainan. You know me? Nagtatakang tanong niya dahil hindi pa naman siya pinapakilala ni Josh dito. Of course I know you. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Josh na tahimik na nakikinig lamang sa kanila. I've known you from the start. What do you mean? Nakakunot noong tanong niya. Muli itong tumingin sa katabing binata. Josh told me so much about you. Wala naman siyang naramdaman na kahit anong excitement. Mas nadagdagan nga ang kirot sa puso niya dahil naisip niyang baka pati ang pagpapansin at paghahabol niya dito ay nakwento nito sa nobya. Napayuko na lamang siya habang itinoon ang atensyon sa pagkain. Hindi niya napansin na nagkatinginan ang dalawa. Actually, my twin brother Kai is one of your clients, so I know you well, Kay said. Twin brother mo si Kai? Gulat na tanong niya. Kaya pala mukhang pamilyar sa kanya ang babae dahil twin brother nito ang bokalista ng sikat na rock band sa bansa, ang Boys Over Flowers. Kai's band was one of her favorite bands.
Madalas niyang nakikita at nakakausap ang binata at ang mga kabanda nito dahil siya ang gumagawa ng wardrobe ni Kai. Oh, you seem very close to him. Hindi basta-basta nagpapatawag sa nickname niya ang twin brother ko. Medyo maarte kasi yon. Natatawang sabi nito. Pilit siyang ngumiti. Kahit si Josh ay hirap na makipaglapit doon. I guess, they have the same personality kaya hindi sila magkasundo. Galit sila sa kapwa gwapo at suplado. Biro pa ni Kay. Tumawa ng mahina si Josh. Close naman kami ni Kai. Busy lang kami pareho kaya hindi kami nakakapag-bond. Kung magsalita ka ay para namang wala kaming pinagsamahan ng brother mo. Ouch! Brother-in-law relationship? It's the painful reality. Daing niya sa isip. Pakiramdam ni Alex ay may mga punyal na isa-isang bumabaon sa kanyang puso habang nakatingin siya kay na Josh at Kay. She could not even open her mouth to eat. Pinipilit lang niyang umakto ng normal sa harap ng mga ito habang ang mga ito naman ay masayang nagkekwentuhan. Pakiramdam niya ay wala siyang papel doon dahil ang buong atensyon ni Josh ay nasa babaeng kasama nito. Gusto niyang umiyak, subalit pinigilan niya ang sarili upang hindi siya magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga ito. Ni hindi pa niya napapangalahati ang pagkain niya. Balak na sana niyang tumayo at magpaalam sa mga ito dahil wala siyang ganang kumain. Subalit nang akma na siyang tatayo, ay tumingin sa kanya ang babae at nagsalita. Alex? Nagde-design ka rin ba ng wedding dress? Tanong ni Kay. Iyon na nga ba ang sinasabi niya? Dapat ay hindi na siya bumaba at kumain ng hapunan kasama si Josh kung ganoong masasaktan lang siya ng sobra-sobra. Daig pa niya ang sinampal ng paulit-ulit. Kahit gusto na niyang tumakbo palayo sa mga ito, ay nanatili siyang kalmado. But deep inside, she was bleeding painfully. Yeah, sagot niya. Nakita na niya sa mukha ni Kay ang labis na kasiyahan. Really? Can you design my wedding dress? Tanong nito. Wala siyang nagawa kundi tumango. Yes. Oh my God! You heard that, Josh? The famous designer Alexis Joy is going to be my wedding dress designer. Excited na tura ni Kay. Nakangiting hinawakan ni Josh ang kamay ng babae. Nakagat ni Alex ang ibabang labi niya nang may namuong mga luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya at pasimpleng pinunasan ang mga iyon. She knew she was going to be fine even though her heart was breaking. She must forget about her feelings for Josh. Wala nang dahilan para ibigin pa niya ito dahil may Kay na itong pakakasalan. When she raised her head, she saw Josh looking at her. There was something in his eyes that she couldn't explain. Parang may gusto itong sabihin sa kanya. She knew he was up to something. Or was it just her imagination? Bumuntong hininga siya. Masyado na siyang nasasaktan sa nangyayari. Hindi na niya kaya iyon, kaya kahit hindi pa sila halos tapos kumain, ay tumayo na siya. Where are you going, Alex? Tanong ni Kay. Sumama ang pakiramdam ko. I think I need to rest. Sagot niya. Ganun ba? Okay, pag-usapan na lang natin sa ibang araw yung tungkol sa wedding dress ko na ide-design mo. At saka, nagpunta rin ako dito para kay Josh. Nakangiting sabi nito. Ngumiti lang siya ng mapait dito. Nang tumingin siya kay Josh, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Darn! Stop imagining things, Alex. Wala siyang dahilan para mag-alala sa'yo. Gusto mong ihatid kita sa silid mo? Mabilis siyang umiling. Don't bother. I can manage. Don't worry about me. Naglakad na siya palayo sa mga ito. Kahit kumikirot ang balakang niya,
ay hindi niya iyon alintana. Mas masakit ang dulot ng kirot sa puso niya. Pagkasara ni Alex ng pinto ng silid niya, ay mabilis na tumulo ang mga luha niya. Napakabigat ng dibdib niya. Triple ang sakit na nararamdaman niya ngayon kaysa sa naramdaman niya noong iwan siya ni Robbie. Kasalanan niya lahat iyon. Hinayaan niyang umibig uli siya kay Josh at sa napakaikling panahon. Kaya naman sa maikling sandali rin ay nasaktan siya. Kanina, habang nakatingin siya sa magkasintahan, she wished she were in Kay's place, drinking wine, eating food, talking and laughing with Josh. She also wished she was his bride, the woman he was going to marry, but she knew that wish would not come true. Heto na nga, 2 heartbreak na ang nararanasan ngayon ni Alex. Paano na kaya ang gagawin niya? Hindi pa nga siya totally nakaka-move on kay Robbie. Heto, at broken-hearted na naman siya kay Josh. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Sabay-sabay nating abangan.